is why sinabi ko, Iglesia ni Cristo. So, kasi ang Iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makorap. Hindi natatanggap ng pera, alam ko kasi mayor ako. You cannot easily corrupt a member of an Iglesia ni Cristo who is a policeman or soldier. Yan, that is the explanation. Ito na yung panahon. Ginawa lang natin ang trabaho natin na dalhin ang akusado doon sa korte. Which is yun naman talaga ang mandato ng polis. And now that he is already there, manood tayo kung paano niya depensa ng kanyang sarili doon sa mga akusasyon ng kanyang mga accusers being presented now to the neutral party, which is the ICC. I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Hindi ito, walang forever dito. At temporary, yung power mo ngayon, nasigang-siga ka, na kaya mo pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, that's too much. Hindi po forever na ikaw ay nasa poder. Yon ang mensahe ni Senador Bato de la Rosa para kay General Nicolas Torre. Kung maalala ninyo, sa Quadcom lumabas yung sinabing hinahanap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PNP na INC member ang mangunguna sa kampanya kontra droga. Dahil may paniniwala siya kaugnay dito. Pero nagkataon lang ba na kung PNP na miyembro ng INC ang hinahanap niya, PNP na general na miyembro ng INC ang humuhuli din sa kanya. At di lang yan, ating sasagutin din dito bago tayo pasok sa punto por punto. Itong Ipalagay natin kasi itong taong ito madaya ito eh. Si Tampered nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin, ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana. So di talaga nila matanggap basta ipalagay na lang. Oh. At ito din ang ating tatalakayin mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Yun mga kapatid, no, napansin nyo na sa Quadcom hearing lumitaw na ipinag-utos talaga. Di pa man umupo si dating Pangulo Rodrigo Duterte noon na INC miyembro na PNP ang hinahanap niyang mangunguna sa kampanya kontra droga. Balik natin ha. That is why sinabi ko, Iglesia ni Cristo. So, kasi ang Iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makorap. Hindi natatanggap ng pera, alam ko kasi mayor ako. You cannot easily corrupt a member of an Iglesia ni Cristo who is a policeman or soldier. Yan, that is the explanation. Ito na yung panahon. Ginawa lang natin ang trabaho natin na dalhin ang akusado doon sa korte. Which is yun naman talaga ang mandato ng polis.
And now that he is already there, manood tayo kung paano niya depensa ng kanyang sarili doon sa mga akusasyon ng kanyang mga accusers being presented now to the neutral party, which is the ICC. I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Hindi ito, walang forever dito. At temporary, yung power mo ngayon, nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, that's too much. Hindi po forever na ikaw ay nasa poder. At kahit na si dating PNP Chief Bayalde palabas din ng pahayag kaugnay kay General Torre. Ang una kong maiisip is bastos. No? Bastos. Bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process din. No? Puwersahan, nandun. So, nandun yung nakita naman po natin, di ba? Na kung paano siya natrato. Halos sabihin niya na kung hindi ka tatayo dyan, kakalad ka rin kita, iakyat kita. How can you say that to a former president? Yun ang reaksyon nila na sinabi talaga ni General Torre na kalad ka rin. No? Dahil matagal na din naghintay sila si General Torre na mapasakay sa jet si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago dyan mga kapatid, okay, ating acknowledge din ang mga pumasok ngayon. At sa mga kaanib din sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, may nabasa kasi ako dito na sabi ni Jacinto Arias Jr., kawawa naman ito kahit anong gawin ni Mr. Tamperd, ang INC lalong lumaganap. O na, di batayan na ang paglaganap ay tunay dahil kahit na ang Church of Christ, nauna pa sa INC ni Manalo, lumalaganap na. Kahit nga ang kay Kibuloy, lumalaganap na. Kahit nga ang Seventh-day Adventist, lumalaganap din. Kahit nga ang Satanic Church ni Anton LaVey, lumalaganap din. Ang Muslim, Islam, lumalaganap din. Pero yun po ba ang batayan na ang paglaganap ay tunay na iglesia? Hindi. Dahil may babala na ang ating Panginoong Jesucristo. Ang babala ng ating Panginoong Jesucristo, San Mateo 24:24, lilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral at maraming madaya nila. Kaya, dahil nabot na ta sa debate, yon ang palusot tampered na. Pero kitang-kita nyo naman kung paano sila mismo pala ang nagtampered, lalo na sa mga aklat Katoliko. Di po ba? At di lang yan, isa-isahin natin. Ibalik natin itong miyembro ng INC na tatag ni Felix Manalo dahil ano daw ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church, ayon sa kanya, ay lumalabas lang sa 17th century. Saan kaya galing niya yan? Pakinggan natin muna, Ipalagay natin. Kasi kung sandali lang. Yung sinabi ni, may pahayag ito pala. Ito. ipalagay natin kasi itong taong ito madaya ito eh. Si Tamperd nang kakatyan ng bahagi ng video mo tapos i-out of context niya kung ano yung sinabi mo. Yan yung ginagawa niya kadalasan kay Munting Kaalaman eh. Pero liliwanagin namin so ikakat para mag-out of context. Yun ang ginawa natin sa Munting Kaalaman. Una, paano nagiging out of context yung pahayag ni Munting Kaalaman na siya mismo ang nagsabi
Siya mismo ang nagsabi na si Manalo ay higit sa ating Panginoon Jesucristo. Balikan natin ha. Si Kristo ay tao. Si kapatid na Felix Manalo, anghel, hindi sa kalagayan. Kasi akala nila, kapapanood nila ng TV, akala nila anghel may pakpak eh. Si Kapelis eh. Hinahanapan nila, asan ang pakpak ni Kapelis? Hindi po anghel si Kapelis sa kalagayan, kundi sa gampanin. Di ba? At yung sinasabi nila, mas mataas daw si Kristo, ay mas mataas daw ang anghel kaysa kay Kristo. Nasa Biblia oh. Basahin natin ha, Hebreo 2:9. Basahin ko ha. Ngunit kung tungkol kay Jesus, alam natin na sa maikling panahon, naging mas mababa ang kalagayan niya kaysa sa mga anghel. Kita? Anong mas mababa? Mas mababa si Kristo sa kalagayan. O, see? Out of context ba yan na galing mismo sa turo ng kasama mo na ang imagine ang ating Panginoon Jesucristo mababa sa kalagayan kumpara ni Felix Manalo. Pero hindi daw yan ang ayon sa mga ministro ninyo, hindi yan ang opisyal na aral ninyo. Oh? Sinasabi rin ng iba na dahil sa kinikilala natin na anghel, si kapatid na Felix Manalo, at ang pagkakilala naman po natin sa Panginoong Hesukristo ay tao, lumalabas daw po na mas mataas ang pagkilala po natin sa kapatid na Felix Manalo kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang pagkakataong ito, kapatid na Jenmark, na sagutin natin ang argumentong ito ng iba. Dahil sa mga mahal na kaibigan, kung gagawin lang po sana ng tao ang pagsusuri, at dahil doon ay malalaman po niya ang tunay na kahulugan ng salitang anghel, hindi niya sasabihin na mas mataas ang ating pagtingin, kapatid na Jenmark, kay kapatid na Felix Manalo, kaysa ating Panginoong Jesucristo. Oh, so dito pa lang, nagkukontrahan na ang aral ninyo. Oh, nagkukontrahan talaga. Halimbawa, ipalagay lang umano na ang One Holy Catholic Apostolic Church mabasa sa isang version ng confraternity. Pero ang argumento niya dito, din yan pwedeng magamit. Bakit? Pakinggan natin. Liliwanagin namin, ipalagay lang natin na merong mababasa na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Mateo 16:18 ng confraternity version, ipalagay natin na merong mababasa. Tama ba ang salin kung ganun ng confraternity version? Bakit namin yan ang itinanong namin sa inyo mga kababayan? Una, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. Okay, 17th century na formalize daw ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Before ka magpahayag ng ganyan, dapat mag-study kang mabuti, lalo na sa opisyal na aral ng INC na ang may akda ay si Felix Manalo. Sandali, nang sinabing 17th century, ibig ba sabihin yung palaging ginagamit nila na Aklat Katoliko, Discourses of the Apostles' Creed, page 191, in 1870, at the Vatican Council, the name One Holy Catholic Apostolic Roman Church, the name Catholic Church was proposed, but it was rejected. Yan. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sadali muna. Sabi niya dito na ano daw? Iglesia Katolika Apostolika Romana, para sa inyong kaalaman, 17th century lang na-formalize. 17th century. Kung ang batayan mo ay ang Discourses of the Apostles' Creed in 1870 at the Vatican Council, ang tanong, yun po bang 1870 para sa mga kaanib ng Iglesia ni Manalo? 17th century ba yan?
1870, at the Vatican Council, the name Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name. Doon ba nagsimula ang One Holy Catholic Apostolic? Hindi. Idiniklara lang ang di mabagong katotohanan. Bakit? Pakinggan muna natin ang kanyang argumento. 17th century lang kadalasan o umugong na ginagamit ng simbahan. Hindi po yan ginamit, yung buong pangalan na yan, 17th century pababa. Well, di daw ginamit ang pangalan yan 17th century pababa. Naku, research naman pag may time. Bakit? Ano po ba ang mabasa natin? Tingnan natin. Sa kanilang Pasugo Magazine, itong kanilang sulo. Yung sulo ay opisyal yan na aklat mismo ng INC. Ang tanong, ano po ba ang mabasa sa kanilang opisyal na aklat na ang may akda ay si Felix Manalo? Kung 17th century lang, opisyal lumabas ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kaya, payo natin, research naman pag may time. Basahin niyo ang pahina 29 at 30 ng Ang Sulo. May akda niya si Felix Manalo, founder ninyo. Ang Sulo sa ikatitiyak sa Iglesia Apostolica Katolika Romana ni Felix Manalo, page 2930, ang Pasugo 1947. Ano nakasulat? Ito, ang pitsang ito, 325 Anno Domini, ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig ma-Kristyanismo. Ito ang nagpapakilala ng tiyak na pagpasok sa iglesia ng mga Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. O 325 ayon kay Felix Manalo, nasa aklat ninyo yan. Kaya bakit sinabi niyang di pwedeng gamitin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Dahil 17th century. Asan kaya mabasa 17th century? Baka ang tinutukoy niya yung 1870 at the Vatican Council. Pero kung 1870 at the Vatican Council, yun po bang 1870, 17th century ba yan para sa mga INC? Palagay natin na di pa pwede gamitin ang para sa kanila ang salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana dahil 17th century daw. Bakit sa sulat ni Felix Manalo na founder ninyo, noon pa mang taong 325 Anno Domini, wala pang protestante diyan, may bagong relihiyon daw na pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kung ang argumento nila di pwedeng gamitin ang One Holy Catholic. Maliban dyan mga kapatid, yung sinabi nila na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo. O sige nga, anong version yan mabasa? Na ang Iglesia Katolika ay unang Iglesia ni Kristo. Alam ba nila yan? Okay. Tingnan natin mga kapatid. Ang mabasa mismo sa kanilang aklat, sa kanilang aklat, kung ano ang mabasa kaugnay sa
Iglesia Katolika. Ito, balikan natin si Sinita. Ito na. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi... So, walang kontra ha? Ang mga kasama ninyo na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. Pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Ito lang, anong version? Dahil di kayo maniniwala ng confraternity. Iwan ko kung maniniwala ba kayo sa iba pang salin. Sandali, hanapin natin. Napansin nyo mga kapatid, kahit nga ang aklat na ang pamagat, sa original Greek Bible, may mabasa tayo sa Acts chapter 9 verse 31, Himien on Ecclesia Catholis, Teis Judaias kay Galalias kay Samarias. So ang Ecclesia Catholis ay ginamit na Acts of the Apostles. Gawa ng mga Apostolis, Kapitulo 9, versikulo 31. Ngayon, kung nakasulat yan, meron bang tinatawag na Protestant scholar na nagkumpirma na yung Greek sa Acts chapter 9 verse 31 ay Katoliko? Okay. Ito ang aklat na mabasa natin mga mahal na kapatid. Ang pamagat, The Marks of the Scripture, Rethinking the Nature of the Bible, Daniel Castro and Robert Wall, page 89. This local church, like many others, finds it necessary to footnote with the clarifier universal so that people are not confused by the term Catholic, the term universal. What does it mean? On turning the etymology of Catholic, one notices that Greek roots suggested according to the whole. One of the places where the word praise is found in Scripture is Acts chapter 9, verse 31, Catholis. O say, Catholis. Ngayon, sa iba pang salin, Protestante, eto, iwan ko kung di ba nila na-research ito sa kanila mga kapatid na may saling ganito. Protestante ito. Ano mabasa? And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me. Their only universal head and shepherd. Say, di lang yan. Alam nyo naman kung ano ang palusot nila dito. Tampered. Ito. Protestant na salin din ito. Kaya, ang palusot nila dito talaga mga kapatid, tampered na. Bakit? Ginamit natin ito dahil hinahanap nila, may mabasa ba letra por letra. Sa saling ito, iba din ang nakasulat sa isang Baxter paraphrase na Protestant. Dahil anong mabasa natin sa John chapter 10 verse 16? Ito ang mabasa mga kapatid. Yea, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have a fold of their own. Thereof shall be united into one body of the church with you. So as the Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their only head.
See? Ito yan. Mabasa. Kaya, kung para sa kanila ang aral na di mabasa sa Biblia, di dapat paniwalaan. Aber, itong pahayag ni Sinita. Nabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. O, see? Nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Sasabihin naman, out of context, pahayag ninyo yan. Kahit si Sandoval, yun din ang pahayag. Na out of context ba yan? Ang linaw sa pahayag nila, mga kapatid. Kaya, maliban na pinakita na natin ang daya ni Ramel Parva sa debate namin, imagine, iniwasan nila ang pahayag ng moderator. Pero yung Biblia na klarong-klaro tulad sa nabasa natin dito, gusto nilang ipadeklara na daya. Pero, ayon kasi sa kanyang pahayag, ba't kailangan nyo mandaya baguhin? Ito ang malinaw na daya sa kasama mo na si Cesar Sinita. Tingnan ang gamit na Biblia, oh. Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan bubuksan natin niya. yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Tingnan nyo. Tingnan Ayan. nyo. Wala daw dikit. Kaya nga, ito dahilan na si Sinita ay pinahinto na ng mga ministro ng INC dahil palaging nabutata. No? Ito, tingnan niyo mga kapatid, wala daw dikit. Walang dikit daw. Balik natin Ito po. Ito po. Ayan po yun. Ayan po yun. Kung may dikit man yan, so may palusot pa. Kung may dikit man yan, napansin nyo ba? Dinikitan? Hindi. Di po ba malinaw na ginupit mismo? Pero, ang palusot dito, alam nyo anong palusot? Ay, Depinsor Katoliko ang gumawa dito o kaya si Monsignor Abriol daw. hindi ako ang may gawa. Depinsor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibogok. Yan talaga. Basta mabutata na talaga ay ad hominem na ang atira nila, mga kapatid. Bakit? Yun pa lang. Ginupit na. Ipakita natin, sabi ni Lorenzo Advincilia Jr. Asang gupit na? Imposible naman, di mo nakita. Pakita natin, muli, mga kapatid. Talagang dinikitan ko raw. Talagang dinikitan ko raw. Sige. Ipalakihin natin. Tingnan ninyo yung salitang at. Ito. Bueno, bubuksan natin. Bubuksan natin. Titingnan natin yung Apokalipsis 3:18. Tingnan niyo sa TV screen ninyo. Tingnan natin kung may dikit. Tingnan natin kung may dikit. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Yan po. Ayan po yun. Yan. Ano yan? Ang salitang at, ginupit, dinikit. Bakit? Dahil pinalitan niya ang salitang o. O sa noo. Sa kamay o sa noo. Ginawa nilang sa kamay at sa noo. Wala daw gupit. Tingnan niyo, mga kapatid.
Kaya, dahil nabutata dito, o anong sabi ng nabutata? Depinsor Katoliko daw ang gumawa. May dikit man yan, hindi ako ang may gawa. No, see? Ang palusot, kung may dikit man yan, hindi daw siya ang gumawa. Huwag kayong magbulag-bulagan. Ito. Depinsor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo talibong. So, kaya, galit niya. Talibugok. Yan na. Dahil nabutata. So, huwag kayong maangan diyan, mga kapatid. Di lang yan. Dami pa na pinakita natin. Di ba? Ang INC gumagamit ng aklat Katoliko. Ano yung aklat na Katoliko? Kaya di tayo magtaka na pag gumagamit ng ibang aklat na bago sa kanila o Bible, ang palusot ay tampered na. Pero ang di nila napansin, umanib sila sa tampered na sikta. Okay. Ito lang na aklat na Katoliko ginagamit nila, mga kapatid. Ito. Ginamit nila ito. Pero magtaka kayo, umaabot sa pahina, pansinin ninyo Sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing. Ito, ang aklat na pinamagatang Ang Aking Birhin. Ano ang sabi sa naturang aklat? Pakita natin mga kapatid. Kaya dito pa lang, klarong-klaro na, minamagic na. Pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan. Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan. Ito, ginagamit nila. Napansin nyo? Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan. Sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako. 63. Dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Narinig nyo, binasa, pahina 63 daw. Ito, nakita ninyo sa TV. Pero pakita natin ang original. Ito ang original, mga kapatid. Alam nyo ba na ang aklat na ito ay hanggang pahina 18 lang. Ito. Hanggang pahina 18 lang. Wala ng 19 sa naturang aklat. Hanggang pahina 18. Pero ang ginamit ng ministro, sa aklat po nila na pinamagatang Ang Aking Birhing Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo, na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. At hindi lang yan sa debate namin naalala nyo, debate namin Parba, yung aklat na How did the Catholic Church, binago niya ang nabasa. Kaya, kung nasaktan man ang ating mga kapatid, lalo na sa kaanib sa iglesia ni Manalo, magiging gabay sana ninyo ito, lalo na sa mga nagsaliksik sa paghanap ng katotohanan. Okay? So, imagine, yes, totoo yan.
hanggang 18 lang. Pagkatapos, umabot sa 63. Ano yan? Ha? At, di lang yan. Ganon pa, yung kay Parba. Di pa ba pinakita na natin kung paano nila minadjik ang Aklat Katoliko? Bakit? Muli pakita natin kay Parba. Dahil talaga namang daming mga kapatid nating na biktima sa ganito mga kapatid. Pero ulitin natin, di po natin layunin na saktan ang ating mga kapatid, pero magiging gabay sana nila ito sa paghanap ng katotohanan. Ito, balik natin si Parba, ha? Ito ang pagbasa ni Parba sa aklat na ito, oh. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote beginning, Ano daw? The altogether fantastic to say. the remote beginning, they altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. Sa debate namin yan. Pero pakita ko ang nakasulat. Ang pagbasa niya, the altogether, oh. Ito. Pero ang mastermind, matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that the remote. Napansin nyo ba pag magbasa sila, di na nila ipakita, banggitin kung anong pahina. Bakit? Takot sila na mabutata. Pero butata pa rin. Beginning, they altogether. They all together daw. Pero ito ang nakasulat mga kapatid. The remote beginning. Ano ang nakasulat? It is not altogether fantastic to say. Ano nakasulat? It is not altogether fantastic to say. Paano niya binasa? Matubari sa inyong libro, gusto na ko, they altogether fantastic to say that. So binago na talaga. It is not altogether fantastic to say, ginawa niyang the all together. Imagine, para ipalitaw na nagsimula ang simbahang Katoliko panahon ng nagrebelde si Lucifer. Pero ang nakasulat, it is not altogether fantastic to say, ang pagbasa niya, They altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. yan. Kaya ingat-ingat naman, ha. Maganda ito na magpatuloy sila sa pagsagot dahil yon malantad talaga mga kapatid. At babala lang baka magiging katulad sila ni Cesar Sinita na hanggang ngayon wala na dahil pinigilan na ng mga ministro. Bakit pinigilan? Yun. Inabutatan na. So, babala lang baka umabot sa puntong mawala na din kayo. So, di tayo magkasagutan. Okay? So, yan. Pinakita lang natin mga kapatid. Itutuloy pa natin ito dahil alam niyo naman pag kahit ng kanilang Pasugo Magazine, ang sasabihin nila, aboy, hindi daw umano, gawa-gawa daw umano natin yan. Okay? To make his message known, he's our